Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 650 MNLF members sa Sulu sasailalim sa profiling para sa paghahatid ng tulong. 3 minero patay sa tunnel sa Nueva Vizcaya. Fuel subsidy para sa transport sector. Ipagpapaliban muna dahil sa pagbaba ng world oil prices. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 650 na mga miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF sa Sulu ang sasailalim sa profiling ngayong taon bilang bahagi ng transformation program ng pamahalaan. Ayon sa anunsyo ng Office of the Presidential Advisor on Peace and Reconciliation and Unity o OPAPRO. Ayon kay OPAPRO Secretary Carlito Galvas Jr., 480 combatants ang kabilang sa unang batch ng profiling mula Hunyo 24 hanggang 28. Bawat isa ay makatatanggap ng 45,000 pesos transitional cash assistance na may kabuuang 21.6 million pesos. Dokumentado rin ang 537 armas mula Patikul at Talipaw, isang mahalagang hakbang upang maisama ang mga miyembro sa programa. May kabuuang 122.1 million pesos ang inilaan sa MNLF community sa 2025, habang 373 million pesos ang nakatakda para sa 2026 para sa mga proyekto sa kuryente, pabahay, kabuhayan at patubig sa ilalim ng Pamana Program. Ang Transformation Program ay bahagi ng pagpapatupad ng 1996 Final Peace Agreement para sa kapayapaan at pag-unlad sa Bangsamoro. 3 minero ang nasawi matapos matrap sa isang tunnel sa Sitio Balcony, Barangay Ronruno, Quezon, Nueva Vizcaya. Ayon sa volunteer rescuer na si Pastor Mariano de la Cruz, nawala ng oxygen sa loob ng minahan dahilan ng pagkahilo at pagkamatay ng mga biktima. Pumasok sila noong Lunes ng gabi at hindi na muling nakalabas. Patagumpay nang nailabas ang kanilang mga bangkay matapos ang retrieval operation. Panawagan ngayon sa mga otoridad, siguraduhin ang kaligtasan ng mga minahan bago may muling mamatay. Inihayag ng Department of Transportation o DOTR na i-hold off o ipagpapaliban muna nito ang pamamahagi ng fuel subsidy sa Public Utility Vehicles o PUV drivers at operators. Bunsod ito ng pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at ang inaasahang price rollback sa susunod na linggo. Unang inanunsyo ng pamahalaan ang paglalaan ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa sektor ng transportasyon, kasunod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis kabilang ang higit 5 piso kada litrong pagtaas ng presyo ng diesel ngayong linggo. Sa kabila ng pag-hold ng fuel subsidy program, pagtitiyak ng DOTR Secretary Vince Dizon sa transport sector na handa silang i-distribute ang aid sa oras na maabot ang $80 per barrel sa threshold. Batay sa datos, nasa higit 1.1 million beneficiaries pa naman ang inaasahang makikinabang sa fuel subsidy. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.